Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, sa pagpapatuloy ng Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah, ang sumunod na tanong, imra'atun aliha qada'un kamsat ayyam min Ramadan al-madi. So meron daw babae na meron siyang utang na 5 araw sa nakalipas na Ramadan. Ibig sabihin, maring hindi niya ito napag-ayunuhan dahil sa buwan ng dalaw at dumating na ang susunod na Ramadan. Halimbawa ngayon mismo dumating ni Ramadan pero may utang pa siyang 5 araw nung isang taon. Wa ata alayha syahru Ramadan al-fadil walam tudrik siyama khamsati ayyam allati alayha. Inabutan na nga siya ng mabiyayang buwan ng Ramadan pero hindi pa rin niya nababayaran ang kanyang utang na 5 araw ng nakalipas na Ramadan. Famal amalu bin nisbati laha. Anong dapat nang gawin ng katulad niya? Wa mada yajibu alayha. At anong obligado para sa kanya? So sabi ni Sheikh rahimahullah, alayha takdiyuha ba'dal Eid. So maaari niya itong bayaran pagkatapos ng Eid. O dapat niyang bayaran pagkatapos ng Eid. So, ibig sabihin, walang fidya at gayon din sa kalagayan na ito kasi maaring isipin ng tao, di ba? Sa sala, halimbawa sa sala, di ba? Hindi ka pa nakapagsala ng duhur. Tapos dumating ka sa masjid, ang jamaa nagsasala ng asar, ang intention mo duhur, hindi asar. Okay? Pero dito, sa kalagayan na ito, ang sinasabi rito ni Sheikh, pag-aayunuhan niya ang kasalukuyang taon, 30 days o 29 days, at yung utang niya nung last year, bayaran niya pagkatapos ng Eid ng taon na ito, inshallah. So, hindi ito katulad ng sala, ng intention mo, kumbaga, yung magiging kada mo, yung nakalipas na sala na hindi mo pa nagagawa. Sa Ramadan, ang babayaran mo, yung, kumbaga, utang, pagkatapos ng Eid. Dahil ang pag-aayunuhan mo na bawat araw ay ang mismong araw ng Ramadan, inshallah. Alayha, takdiha ba'dal Eid, marapat sa kanya na bayaran nito, pagkatapos ng Eid. At ngayon din, takdiha, binniyati an Ramadan as-sabiq. So ito ay pagbabayaran niya ng niya niya, ang kanyang intensyon ay ang pagbabayad sa nakalipas na Ramadan, 5 araw, di ba? Na hindi niya napag-ayunuhan. Wa alayha it'amu miskin an kulli yawmin idha kanat ta'akharat tasahulan. So nga sinabi ko kanina, walang fidya na magaganap. Babayaran niya talaga ang kanyang utang. Pero sa fatwa na ito ni Sheikh bin Baz rahimahullah, may dagdag. Siya ay magpapakain ng isang miskin sa bawat araw na hindi niya ito napagbayaran kung ang dahilan nito ay ang pagpapabaya. Kung ang dahilan nito ay pagpapabaya. Bakit meron bang dahilan na hindi nagpapabaya ang tao kaya hindi niya nabayaran ang kanyang pag-aayuno ng nakalipas na taon? Maaari. Kasi maaari mangyayari yung babae taon-taon buntis. Diba? Maaari mangyayari yun. Yun hindi yung tasahul. O hindi yung tasahul. Ang bagay na hindi yung tasahul, pero ito yung tasahulan, kailangan niya may dagdag kumbaga na parang penalty para sa kanya ng pagpapakain na katulad ng pagpapakain ng miskin. At ang pagpapakain na ito ay katulad ng fidya din, kumbaga. Alayha it'amu miskin nisfu sa'an kulli yawmin. Kumbaga kasama ng pag-aayon na hindi ito kapalit. Intindihan nyo, kaya hindi ito fidya. Ang fidya, hindi na talaga siya mag-aayuno. Sino ang magbabayad ng fidya? Yung hindi na talaga makapag-ayuno. Pero ito, kaya pa rin niya mag-ayuno. Pero karagdagan sa utang niya, nababayaran niya, magpapakain siya
This time 5 araw, sa ibang karagdagan nga, ilang miskin yung papakainin niya? Ilan? 5 rin. 5 rin na miskin. Lobat yung kambal, nag-iftar ba kayo? Ha? Parang matamlay pa. 5 rin. Kumbaga sa bawat isang araw, iba utang niya. Iba last year pa, 2024, Ramadan ng 2024. May utang siya 5 araw, dumating ng Ramadan ngayon. Pag-aayunuhan niya ngayon, kompleto yung Ramadan na ito. Pero kapag meron pa siyang, yun nga, 5, di ba? So dadagdagan niya yun ng 5 pagpapakain. O ibig sabihin, pagpapakain ng 5 miskin. Sa bawat araw, kumbaga. Yun nga, sa bawat araw, isang miskin ang idadagdag pa niya. Yung nga ito ay total na sa'in wa nusb. Ito ay magiging 2 sa at kalahati. Tu'ti li ba'dil fuqara anil khamsatil ayami ma'akadaiha. Ibibigay niya ito sa mga may hirap kasama ang 5 araw na kanyang pagbabayaran. Matawbati ilallahi wan nadami wal ikla'i wal istighfari li'annaha aqta'at fi ta'khiriha. So siya ay magbabalik loob kay Allah at magsisisi at hindi na niya ito uulitin at hihingi ng tawad dahil siya ay nagkamali sa kanyang pag-aantala sa pagbayad sa utang na Ramadan. Ang naalala ko dito sa fatwa na ito, unique ito kay Sheikh bin Baz rahimahullah na siya ay mayroong ganitong pananaw. Hindi ko to naalala, wallahu a'lam, na pananaw ni Sheikh Al-Uthaymin o Sheikh bin Jibrin at ng iba pa. Ang naalala ko siya ang mayroong ganitong pananaw. At mainam din. Mainam din inshallah. Kasi ang karagdagan na paggawa ng mabuti sa ginawa niyang pagpapabaya, inshallah ay karagdagan din na kumbaga pagpapakita ng kanyang pagbabalik loob. Pero yun nga, amma idha ta'akharat limaradin awil ajzi aw li ajzin, pero kung siya ay hindi nakapag-ayuno dahil sa pagkakasakit o kawalan ng kakayanan, aw rida'u ajzin, o kaya dahil sa pagpapadede ng baby, di ba? Sa maring nanganak na siya pero nagpapadede pa siya ng baby. So maaaring may ipon yun na hindi siya nakakapag-ayuno. May mga babae, ilang taon na maaaring hindi nila mapag-aayunuhan ang sunod-sunod na mga buwan ng Ramadan. Dahil sa isang taon buntis, sa isang taon nagpapadede, tapos buntis na naman, tapos magpapadede na naman. Maaaring magpapatong-patong yun. So pareho lang, ganito ang kanilang kalagayan, inshallah. Ama idha kanat tasahul, falwajibu alayha at-tawbatu wan nadam wa kada al-khamsa ma'a it'ami miskin an kulli yawmin. Pero kung ito ay dahil sa pagpapabaya, siya ay magbabayad ng 5 araw na ito, kumbaga, at magpapakain siya ng 5 miskin, 1 araw sa bawat araw na utang niya. Na halaga ng nisfu sa, yani sa'aini wa nisf anil ayyamil khamsati tu'tiha li ba'dil fuqara. Nang total nito, 2 nisf at kalahati na ibibigay sa may hirap, wa ahadum minal fuqara. So maaring mangyayari din pala, ibibigay niya ito sa 5 may hirap, o yung pagkain na ito na para sa 5 tao, ibibigay niya para sa isang mahirap. Na magiging, kumbaga, halaga ng pagkain niya para sa 5 araw. So pwede rin mangyari ang ganon, insha'Allah. Ang mahalaga tukoy, ang kadar, ang halaga o ang value ng, kumbaga, it'am na ito. Ang tawag dito it'am, hindi ito fidya. Okay? Ang tawag dito it'am, hindi fidya. Ngayon, hindi na binanggit ni Sheikh bin Baz rahimahullah dito sa fatwa niya ang dahilan kung bakit merong it'am na isinasama siya bilang kasama ng pagbabayad sa utang na Ramadan na hindi nabayaran agad dahil sa kapabayaan. Pero maaring ito ay dahil nga ito ay magiging pagpapakita ng taus-pusong pagbabalik loob kay Allah at syempre pagbibigay ng pakinabang sa mga tao, sa may hirap lalo na, inshallah. Sumunod na tanong,
Min as'ilati hada sa'il yaqul, kabilang sa mga katanungan ay tinatanong ng nagtatanong na ito. Sabi niya, hal yajuzu ikhraju zakat al-fitr naqdan wa hal yajuzu lil abi an yu'ti zakat al-fitri ila ibnatihi al-mutazawwija ilman anna dakhla zawjaha la yakfihi. So, yung tanong, pinahintulutan ba na ang zakatul fitr ay babayaran ng pera, sa halaga ng pera? Ibig sabihin, ang ibibigay mo, yung matatanggap ng karapat-dapat na tumanggap ng zakatul fitr, pera ang matatanggap niya. Hindi kasama dito yung usapin ng kolektor ng zakatul fitr, na pwede mong ibigay sa kanya yung pera, tapos ibibili niya ng bigas, at ang tatanggap ng zakatul fitr, bigas din. So, tinutukoy niya dito, pera talaga, yung matatanggap ng zakatul fitr. Pwede ba ito? At pwede ba na ang tatay ibibigay niyang zakatul fitr sa kanyang anak na babae na may asawa kung ang kanyang asawa ay kulang ang panustos? Ibig sabihin, mahina yung kita, maliit ang sweldo o walang trabaho. Sabihin na natin tamad. Pwede rin. Hindi sumusweldo kasi tamad eh. Naghihintay lang ng ayuda. So pwedeng mangyayari yung ganun. Pwedeng dahilan yung ganun. Sinabi ni Sheikh rahimahullah, laysa lahu ikrajuhan naqdan. So ito ang malinaw talaga sa zakatul fitr. Hindi ko alam bakit nakikipagpatayan ng mga tao para ipaglaban na pwede kang magbayad ng zakatul fitr ng pera. Ibig sabihin na pera ang matatanggap ng tao na tatanggap ng zakatul fitr. Wala silang may bibigay na matibay na dahilan o matibay na ebidensya na pera ang zakatul fitr. Wala. Kaya ang pinakamainam sa bagay na ito pa rin natin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi simple lang naman ang usapin ng zakatul fitr. Kung bibigyan mo, mahirap na mahirap talaga. Nakatanggap na siya ng bigas mula sa iyo. Isang kaban ng bigas. Tapos nakita mo siya na walang pang-ulam. E di bigyan mong sadaka ng pang-ulam. At kung magbibigay ka ng zaka, magbabayad ka ng zaka, di siya yung bigyan mo rin ng zakatul mal. Ganun kasimple, ganun kadali. Pero ang ibibigay mo sa kanya pera, bilang zakatul fitr, walang matibay na batayan o anuman tungkol sa bagay na ito. Hindi ko alam kung bakit nakikipagpatayan yung mga tao na dapat pera ang tatanggapin nila para sa zakatul fitr. Hindi natin hinahatulan yung mga intensyon nila, pero bahala na sila. Pero nalalaman ko talaga niyan sa totoo lang, sa personal kong experience. Bandang huli modus ang dahilan kung bakit gusto nila pera ang zakatul fitr. Pambibili ng yosi, pambibili ng bisyo, may iba pa dyan, pambibili pa ng shabu, o pambibili ng luho, ipangpapariband ng buhok, pambili ng cellphone, pambili ng load. Mas mainam sundin ang sunnah palagi, inshallah. Kahit sino pa yung demonyo dyan na magpapakilala ng kung ano-anong pagpapakilala na pera ang ibabayad bilang zakatul fitr, walang sino man ang pwede nating panghawakan 100% ang kanyang sinabi, liban na lamang kay Allah at sa mga tao, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang sino man ang maaring mga ngatwiran ng taliwas pa sa napagtibay mula sa Quran at Sunnah. Az-zakatu minat ta'am. Ang zakat na itong zakatul fitr ay mula sa pagkain. Kabilang sa pagkain ang ibabayad, kabilang sa pagkain ang matatanggap dapat ng tatanggap ng zakatul fitr. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam faradaha ta'aman. Inobliga ito. Isinabatas ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagkain. Saan min tamarin aw saan min syairin. Isang sa ng tamar, ng dates, o isang sa ng syair, yung trigo. Na isang sa, more or less, 2.5 kilo, 3 kilo. Ngayon din maaring sa, min zabibin, isang sa ng zabib yung pasas, saan min
akat, yung isa pang uri ng butil, saan min kutil balad. Isang sa ng anumang pagkain na normal na kinakain sa balad sa lugar na yon. So dito sa Pilipinas, ang ibinabayad talaga natin zakatul fitr, bigas, kasi yun ang pinaka-practical. Marami pang ibang mga butil na meron sa Pilipinas, pero mas mahal eh. Wow, magbabayad tayo ng halimbawa, munggo. Mas mahal ang munggo kaysa sa bigas. Sa mas mainam, bigas na lang ang ibayad natin. Kaya nga, kung halimbawa nga, di ba, yung mga nangangatwiran na pera ang ibabayad bilang zakatul fitr, sige, kung perang ibabayad ng zakatul fitr, anong halaga ng pera ang zakatul fitr na ibibigay sa iyo o dapat mong matanggap? Halaga ng bigas na NFA o halaga ng basmati rice o halaga ng munggo o halaga ng isda o ano paman? Hindi nila yung masasagot. Pero kung pagkain, tapos ang usapan. Tapos ang usapan. Walang usapin dito. Kumbaga, sino man yung nagdudunong-dunungan, so usapin na ito, mas marunong pa sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magtayo na sila ng sarili nilang relihiyon. Ganun kasimple, ganun kadali. So, mula sa kutil balad, yajibu ikraju zakatul fitr ta'aman, obligado. Ibig sabihin, kapag hindi ka nagbayad ng zakatul fitr na pagkain, pera yung natanggap ng tao, nagkakasala ka. Ganun kasimple, ganun kadali. Obligado na ibayaran o matatanggap ng tao dapat na zakatul fitr ay pagkain. And the jamhuri ahlil ilm, la yajuzu ikhrajuha naqdan. Ito ang pananaw ng mas marami sa mga scholar, ang jamhur, na hindi pinahintulutan, ipinagbabawal, haram na bayaran ito sa halaga ng pera. Ngayon sasabihin nila, hindi porke sinabi jamhur, ito na yung pinaka rajeh o arjah o pinakamatibay. Wag na nila paglaruan pa yung mga dalil. Ang ginagawa kasi nila, binabaluktot yung mga batayan, binibigyan nila ng iba't ibang mga interpretasyon, na semantic na interpretasyon yung mga dalil. Wag na. Ang linaw ng usapin. Ang linaw ng usapin. Kasi namimiloso po na lang sila niyan eh. Namimiloso po na lang sila niyan para mapagbigyan ng kanilang mga pagdanasa. Ganun kasimple, ganun kadali. Pagkain, ang zakatul fitr, tapos ang usapan. Yung bibigyan mo ng zakatul fitr, ayaw niya tanggapin yung bigas, di wag. Sa iba mo ibigay mo dun sa alipin ni Allah na papagpasalamat. Ibigay mo dun sa alipin ni Allah na karapat-dapat. Okay? Pero yung bibigyan mo, halimbawa, nakikita mo, nakatanggap na ng bigas pero walang pang-ulam, dagdagan mo ng pera, sadaka, hindi zakatul fitr. Muli, ganun kasimple, ganun kadali. Wala yajuzu eta'u zakati libintihi. Doon sa pangalawang usapin, hindi maari na ibibigay ang kanyang zakatul fitr sa kanyang anak na babae. In kana zawjaha fakiran, yu'tiha az-zawja nafsuhu. So hindi pwedeng ibibigay niya ito sa kanyang anak na babae kahit pa mahirap ang asawa ng babae. Ngayon kung gusto niya, pwede niya itong ibigay doon sa mismong asawa ng anak niyang babae, doon sa kanyang manugang. Doon niya ibibigay ang zakatul fitr. In kana zawju fakirun, la ba's. Kung mahirap ang asawa, walang problema. Yung lalaki, mahirap, walang problema. Amma yu'ti bintahu aw bintuhu o bintihi o bintu waladihi, la. Pero bibigay niya ito sa mga tao, anak niyang babae o apo niya na babae, kumbaga anak ng kanyang anak na babae o anak na babae ng kanyang anak na lalaki, hindi. Aw yu'tiha jaddatuhu aw abuhu, o kaya ibibigay niya ito sa kanyang lola o ama, wala. Hindi pwedeng bibigyan sila ng zakatul fitr. Al-far'u wal aslu la yu'tuna az-zakah. Ang far' na tinutukoy dito at yung asl, ang tinutukoy dito sa pagkakamag-anakan. Kumbaga yung mga apo mo o mga kapatid mo at yung mga ninuno mo, tatay mo, lolo mo, hindi sila bibigyan ng zakah. Hindi sila bibigyan ng zakah. Ang simpleng paliwanag doon kasi
ang dapat mong ibinibigay sa kanila ay nafaqah, pagtustos, panustos. Obligado kang tustosan sila, kaya hindi ka obligado o hindi pinapahintulutan na bigyan mo sila ng zakah. Kasi kahit wala kang zakah o hindi umaabot ang iyong yaman para magbayad ng zakah, dapat nga nagtutustos ka sa kanila ng kanilang mga pangangailangan, inshallah. Amma ina'taha uktahul fakira o amatuhul fakira o khalatuhul fakira o amahul fakir alladhi laysa indahu fi baytihi mustaqillun aw wa'atahu la ba'sa lil fakir. So dito nilinaw pala ni Sheikh. So nabanggit ko kanina yung kapatid, di ba? So hindi pala kasama. Ang asal lang talaga na tinutukoy yung mga ninuno, pataas, tatay, lolo. Tapos yung yung anak, apo. Pero yung mga kapatid, kung sila ay mahirap, gayon din yung auntie o uncle, maaari silang bigyan ng zakatul fitr, alhamdulillah. Maaari silang bigyan ng zakatul fitr, alhamdulillah. So ito yung, hindi zakatul fitr pala, maaari silang bigyan ng zakah. Yung tinutukoy dito yung zakatul mal din. Kaya balikan nga natin yung tanong, nalito ko. Zakatul fitr pa rin pala. So pwede silang bigyan ng zakatul fitr yung kapatid. Pero yung kapatid, yung uncle, auntie pwede. Pero tatay, lolo, anak, apo, hindi sila bibigyan ng zakatul fitr. At actually ganito rin sa zakatul mal. Pareho lang, walang pinagkaiba. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.